Division, Barangay Lapidar, Trece Martinez City, Cavite. We will be accepting customer in our morning hours, which will be at 8 a.m. to 12 p.m., followed by lunch break from 12 p.m. to 1 p.m. Our afternoon hours will be 1 p.m. to 5 p.m. For production process of regular serving, first, prepare the paper bowl and toothpick for serving. Then place the jelly balls to the paper cup. For the procedure for making the jelly, first pour the gulaman powder into the bowl or casserole. Second, put 3 cups of water in the bowl. Then stir to melt the gulaman powder. Then after that, open the gas stove and start cooking the gulaman. Put 3 to 5 tablespoons of sugar into the mixture. Then put 4 to 5 tablespoons of condensed milk. Finally, put the cooked gulaman into the molder to make it a jelly ball. Additionally po, yung po sa plant capacity po, puwede ko po siyang mabago once po na magkulang po yung product kapag po naubusan po pag-spend. Yun lang. Thank you. Are you done? Yes po, ma'am. Ayan, so check-layan ko na ulit. Yes, sir. Okay, sige po. Let's start with your
First part, idea ko na, business plan. Ayan. So, sa company description ninyo, are you complete pa, by the way? Complete lahat na members? Yes Oh. po, ma'am. Okay, so, sasagot po lahat ha, hindi po pwedeng isa lang ang nasagot. I hope you know your business. I hope you know your product. So, company description ninyo medyo maikli. I don't think this is specific. Nakalagay dyan, the company name is Jelly Bites. We chose this name because it represents the softness. Now, pwede kayo mag-include sa company description. No, nung other guide questions ninyo na pwedeng tingnan. So, para saan ba ang company description, by the way? Is it for your customers only? Anyone? No. Yung sa company description po, ma'am, namin, hindi lang po siya for customers po. Pwede din po siya sa parang other business owners din po na maging idea po sa kanila. And yung company description po is for ano po, malaman po ng customers kung ano po yung purpose ng ano po namin, ng business po namin, kung ano po yung parang kung ano po yung ginagawa and what makes it unique po, parang ganun. Very good. What makes your business unique? But there are other informations na dapat included sa company descriptions. You know, so what are the other questions na dapat kino-consider ninyo or mga informations na included sa company descriptions? Leslie. Leslie? Kung sino po yung ano namin, mga target po. Who will be your target market? Yung mga bata po, tsaka po yung mga teacher. Okay, mga Also bata. din po yung mga staff. Okay, mga stops. What else? Meron pa? Ano pa? What other informations na pwede nyo include sa company descriptions? You only state one sentence lang. Our company name is Jolly Bites. That's very good. Dapat talaga included ang inyong name ng business. Kasama yun sa company description. We choose this name because it represents your purpose. Bakit yun yung napili ninyo? So that's all. Meron pa kayong mga dapat na ilagay na information sa business description. What else? Or company description. Janelle. Sino pong Janelle, Chair? Ha? Ay, dala mo ba ang Janelle? Ate Sena. Yung question po, Chair, kung ano pa pong bukod sa this company description. Apo, information na pwede nyo ilagay sa company description. Siguro, Chair, kung yung place po and kung paano po nagiging unique yung product po. Oh, yes. Yung appearance, Chair. Yan. So, dagdag nyo doon yung kung saan located yung business ninyo. But specific ang mga nakalagay sa company description. Aside doon, meron pa? Meron pa? Kung ano po, ma'am, kung saan po siya gawa and then kung ano po yung flavors po na sinaserve po namin. Okay, very good. So, yun, dagdag nyo yun. And then, is your business full-time or part-time? Or is it seasonal? What's your plan? Ano po, Chair? Part-time lang po. Ayun din. Why? Why part-time lang? Wala po kaming plano po na ipagpatuloy since we're still studying po. And then, mas gusto po namin na
mag-continue lang po mag-focus lang po sa studying kaysa po magbenta po. Okay, literal answer. Now, if ever, if ever, na gusto niya, this is only a startup business, no? So, if ever na gusto niya i-continue, will this be a part-time, seasonal, or what kind of business ba? Gusto niyo pa siyang magpatuloy? Cynthia, yan na. Yan na si businesswoman. Ma'am, kung sakasakali naman, kung para sa akin, ma'am, pwede ko siyang ipagpatuloy. Kung sakasakali po na mabenta siya, tsaka mas patok siya dun sa, mga customer ko, pwede ko siyang ituloy kahit pumapasok ako, tas, kahit pumapasok ako, pwede akong Pumapasok ka? joke lang. Ma'am, Continue. basta pwede ko po siyang i-continue. Hindi ko, ayoko na nga. Tinatanong ako saan ka pumapasok. Ay, sa ano po, sa Chrisley's po. Pumapasok ka pala. Saan? Go na. Continue. Sure, pwede ko po siyang, kahit hindi na po ako nag-aaral. Ayun, yun na lang. Hindi. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, ganun dapat. Pag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, pwede ko po siyang i-continue. Ayun po. Sure. Yan. Kung mas Yes po. papatok po siya kung mas papatok po siya sa mga bibili, hindi po ako mag-aalinlangan na ipagpatuloy yung business na nasimulan na po namin. Yan. Very good. Okay. So, meron pa? Ma'am, for me po, yung product po namin is hindi po siya seasonal. Pero kahit ngayon po, mainit, mas maganda po kumain ng ganon. Kasi po yung product po namin is flexible po. It can be kahit rainy day po, ganon. Since madali lang po siya gawin, pwede po siyang maging snacks po sa kids, pabaunan po araw-araw. Since wala naman po masyadong ingredients po na delikado sa bata po yun. Are you sure not? Hindi siya delikado sa bata? Ano po, since fruity po siya, wala po siya masyadong, as long as po, limitado lang din po yung servings po, yung may specific servings po dun sa bata, okay lang din po siya, ma'am. Yan. So, not all the time na yung mga food na ni-intake ng mga bata or natin is not, hindi siya palaging safe. So, there are other ingredients na sabi natin, may allergic reaction sila sa ganong klase ng ingredients. No? So, hindi natin siya pwede sabihin na safe as long as kung meron kayong pruweba, no? Sabi natin, sanitary permit, safe po talaga ang product namin. Habang ginagawa namin siya sa production plan pa lang, kita nyo kung paano namin siya gawin. Okay, by the way, paki-open ng camera sa nagde-defense po tayo, dapat nakikita kayo. Open your cameras na po. Ayan. So, balik tayo sa company description, you can include your status, yung business ninyo, kung startup ba siya or expansion na, no? Startup, no? Pwede niya lagay siya. And then, yun kanina, yung what makes your business unique, and then what factors will lead to the growth of your business, no? Since madali siyang gawin, and then, kilala na rin ang jelly, no? Na mga gelatines, yan. Yung mga ginagawa pa nating other products na gawa din sa jelly. Now, what's your edge in other business? Ano yung edge nyo sa other businesses? Since kilala nga ang jelly, mga gelatin, no, kasi common na naman na siyang kinakain, pwede siyang gawin sa bahay. Now, what's your edge in other businesses po na same lang sa jelly? O, sige na, paano nyo masasabing unique ang inyong product? Kasi nga, jelly siya. Other member? Let's have Liana.
Ano po kasi ma'am, colorful po din po, may feelings po na nata sa loob. Do you think wala pang business na gumagawa niyan? Do you have your research about that product? Cynthia? Ma'am, feeling ko po hindi may mga gumagawa na rin po may gumagawa na rin po ng product namin na iba. Pero po, yung sa amin po kasi, mas pinasarap pa po namin, tapos mas pinaganda yung product, tapos mas pina-juicy po namin yung product namin. Kesa po sa iba na plain lang po, lalagyan lang po ng gatas. Sa amin po, mas binigyan po namin ng buhay yung pagkain na ibebenta namin. What do you mean, binigyan buhay? Yung pagkain? Kasi ma'am, sa iba po kasi, yung gelatin lang, karamihan po kasi sa nagtitinda sa atin, gelatin lang po, tapos lalagyan lang po ng gatas. Yung sa amin po kasi ma'am, nilagyan po namin ng mga prutas, ganun po, para naman po, maano po siya, yung parang nakakatakam po siya sa mata ng customers. Okay. So how about your company name? Sabi dito ay Jelly Bites. No? So where did it came from, or ano yung nag-inspire sa inyo gamitin ng Jelly Bites? The company name. Nika? Sure, naano po kami since yung product po namin is bite-sized and isang subo na po agad siya. Kaya po yun po yung in-offer po namin. Kaysa sa jelly balls po, yun po yung another option po namin. Pero medyo ano po siya, ma'am, medyo hindi po siya ganun ka ganda pakinggan or extravagant pakinggan or medyo classy po. Mas maganda po yung ano po namin. Kaya po nag-conclude po kami sa Bites since nakuha din po namin dun sa company name po namin which is Delicious Morsels, which means yung morsels po is bite size po. Kaya po nagkama po kami sa Jelly Bites po. Okay. So dapat dun sa logo nyo, naka-indicate din na ano siya. Tawag dito kasi yung common na logo ng jelly na kahit nasa ano yan nandun din sa ano yan, yung part na yan. Punta kayo dun sa may logo nyo. Tingnan nyo dun. Okay, pakita nyo yung logo. Yan. So that is the common design ng mga gelatins. No, kahit yung dun sa may powder, yan din yon. Para ini-indicate na jelly, na pwedeng gawin jelly yon. So para maging unique siya, no, gawin yon yung dun sa logo ninyo, ipakita nyo na jelly bites talaga siya. No, pwedeng yung kunwari, yung actual na product ninyo, o kaya naman gawin nyo siyang dito, maging creative kayo na parang gawin nyo, ipakita nyo talaga na yun yung product. Kasi Jelly Bites, na nagugulat yung mga customers, bilog-bilog pala siya, di ba? Nagulat kayo nung, nagulat yung ibang customers na paano nyo siya nabilog. No? Or baka dahil, explain nyo bakit ganyan ang inyong, ganyan yung ginawa ninyong logo. Kasi nagugulat yung mga customers, bilog-bilog pala siya, akala nila is, ganyan yung form, tapos, siya, bite size. Sure, yan po yung sa company po namin since pwede pa po kami mag-offer ng different sizes po. Kaya po ganyan, parang general po siya sa Delicious Morsels po. Doon na lang po siguro babagin namin doon sa logo po namin sa mismong product po, which is dun sa Jelly Bites. Next mo nga. So meron pa pala kayong Yes other po. variant? Okay. Okay. Bale po, yan po yung overall company po namin. Pero ang offer lang po namin is yung Jelly Bites, which is yung Okay naman, ganyan. Kunwari, suggestion lang naman to if gusto nyo siyang gawin para at least mag-idea yung customers na may bite size pala na jelly. So, pwede ko siyang bilhin kasi affordable. So, pwede nyo idagdag dyan yung mga bilog-bilog na jellies. No? At least nagkaka-idea sila na, may ganun pala. Diba? At least nakikita na agad nila dyan. Kasi isipin ng tao na, ano lang naman yan, yung jelly lang naman na pwede naman natin gawin sa bahay. Diba? So, parang nagiging catchy pa rin yung inyong logo. Doon pala makikita na, nakukuha nyo na yung attention ng ating customers. No? Suggestion lang siya kung gusto nyo lang siyang gawin. Okay, doon tayo sa your company mission. So, medyo mahaba, no?
What your business do? What do you do? Dapat nandun yung masasagot yung question na yun, and for whom do you do it? Now, dun sa question na for whom do you do it, so sino-sino yung mga kinoconsider ninyo sa business ninyo or sa company ninyo? Is it only your customers? Mission ha, company mission. Anyone from the group? Customers lang? Ano sa company mission nyo? Ba't hindi naka-open ng camera yung iba? Mababawasan kayo ng points. Oh, yes, Janelle, Tibayan. Ano pong tanong ulit? Baka, ano yung, sino pa yung kinoconsider nyo dapat sa company mission? Is it only your customers? Sila lang yung, ano nyo, yung focus ninyo? Siguro, pati rin po yung mga competitors, possible competitors. Anong gagawin nyo sa kanila, sa competitors? Paalisin sa business? Parang, po, i-identify po namin yung product nila para po makita namin kung pwedeng gawin namin para ma-differentiate yung product namin sa iba. Ayun ay ini-include lang yon doon sa ibang part ng business plan. Now, pagdating sa company mission, ay ang lalagay nyo dyan is yung for whom do you do it? And doon sa, syempre kasama dyan yung ano yung ginagawa nyo sa business. Specific yon. Tapos, for whom do you do it? Sino yung mga mag-benefit sa business nyo? So, unang-una na kayo, syempre, kayong mga owners, di ba? Kayo ang unang magbe-benefits. How about the other person na included sa business ninyo? Mika? Pwede din po mag-ano po sa akin is yung mga investors po namin, if ever. Yes. Aside sa investors? Pwede din po overall community po. Overall community. O yan, nabanggit nyo dyan. We also promote sustainability and community engagement. But how about yung ibang tao na nagsusupport or tumutulong sa business ninyo? Hindi nyo sila isasama sa company mission? Sino pa? Cynthia? Cynthia? Ma'am, ano nga po ulit yung tanong, ma'am? Sa company mission ninyo, sino pa yung mga dapat nyong i-consider or dapat nyo pang i-include sa inyong mission since sila yung nagsusupport ng business, tumutulong sa business ninyo mag-grow, dapat included sila. Sino yun? Siguro po, ma'am, yung siguro, ma'am, yung mga taong nasa paligid namin. Sino yun? Pwede pong mga teachers. We are your customers, syempre. So lahat, di ba nag-age range kayo? So lahat kami pwede nyo maging customers. Aside doon, kasi nabanggit nyo naman na sila dito, ayan o, to provide our customers with delicious taste at affordable cost. So nabanggit nyo sila sa company mission. How about the other person na tumutulong sa business ninyo? Pwede nyo ba silang include sa company mission? Sure. Ano po, ma'am, yung mga suppliers po ng raw materials po namin. Suppliers, nabanggit na. The other persons pa. Okay, kaya niyo yan. Di naman pwedeng owner lang ang gumagawa ng product. What if lumago yan? Employees po. Yes. Include ang mga employees, syempre. Na company, di ba? Company mission. So, isa sa mga mission dapat ninyo is mag-provide din ng help
doon sa mga employees. So, kung magtatagal ang inyong business, sabi nga ni Cynthia, magiging long-term goal nyo or magiging long-term ang inyong business, dapat kinoconsider natin yung mga employees. Kumbaga, pag nagtagal ang business niyo, matutulungan nyo rin yung mga employees na magkaroon ng trabaho. Diba? Ayan. So, pwede rin na maging sila, resellers. O kung hindi na sila magtatrabaho sa inyo, nakakatulong sila sa pagbibenta naman ng inyong product, pagpapalago. Yan. Consider nyo din sila dyan. Okay? Kaya doon sa company vision naman, you can include ano pa yung mga plans ninyo or paano nyo na-envision yung inyong company. So not just providing affordable but quality delicious food kasi yan naman talaga yung ginagawa nyo sa mission or yan na talaga yung ginagawa nyo sa business ninyo. So what are other things or yung mga experiences na pwede nyong or na-visualize niyo sa business niyo. It's like pwedeng sabihin natin na suggestion ng expansion, yan. Kasi vision naman siya. Okay, o magkaroon ng mga resellers, di ba? So, dito nabanggit nyo rin yung, okay, kung nabanggit na yung employee, yung customers, yan. Tapos, pwede rin yung mga suppliers. Kung gusto nyo silang specify dyan sa inyong company vision. Okay, company brand. Pero medyo madami-dami na tayo Doon na tayo sana, sa iba na lang. Company brand. Okay, so next question. What are the benefits and added value of your product? So tayo sa product description. Product naman. What are the benefits and mga added value of your product? Ano makukuha namin? Aside sa satisfaction. Janelle. Siguro, Chair, yung po, refreshment. Kasi yung in-offer po namin product is malamig siya. So, maganda po siya sa panahon ngayon na mainit po. Yan. So, malamig, refreshment. No? Ano what if malayo yung inyong customers kailangan ipapa-deliver? So, provide nyo pa rin ba yung refreshment na ino-offer ninyo? Cynthia. Yes po, ma'am. Mapoprovide po namin yung refreshment na na kahit malayo po yung wait lang. Siguro po, sir, hindi po kami tatanggap ng customer na sobrang layo. Kagaya po ng halimbawa po nasa 13 po kami tas yung halimbawa po mag-order sa amin tansa pa ganun. So parang para po sa akin hindi ko po siya ma-offer kasi sabi ko nga po dahil sa init po ng panahon at saka po dun sa cost po ng pagdi-deliver pa lang po dun. Hindi po sa kaya. Ma-offer ko lang po yung product namin dun po sa kaya po naming pag-deliveran para po pagdating po ng product doon hindi po siya lusaw na or what, di ba po ganun. May idea talaga sa business, no? Okay, so tama yun, hindi nyo dapat i-accommodate yung medyo malayo na kung ang pinoprovide nyo is refreshment. Kasi isipin nyo rin if masasatisfy ba ang customer ninyo if hindi na malamig, di ba? Hindi na. Since sabi nyo nga, refreshment or satisfaction kasi nga mainit ang panahon ngayon. Yun nga lang, so syempre mababawasan yung satisfaction rate ng inyong mga customers if pipilitin nyo mag-accommodate pa ng medyo malayo. No? Tsaka yun, tama rin sinabi ni Cynthia, dapat yung sa cost, i-consider nyo yan kasi medyo mahal, lalo na kung dalawa lang naman ang order sa malayo. No? Tapos ang mahal ng gasolina, labor pa nung magde-deliver. Diba? So, tama naman yung sagot. Okay? So, huwag nyo kalimutan na okay lang, kahit may na-decline kayo na customer na medyo malayo. So, pwede nyo, ano pang way para maka-order sila? Sige, magbigay pa kayo ng other way. Hindi kayo pwedeng, bawal po ma'am kasi ang layo ninyo. Hindi ganun dapat ang sagot sa customer. Ano pa yung pwede nyong sabihin sa kanila? Iba naman.
Wait lang, sino ba hindi nakasagot? Hermesa. Ano pang pwede nyo i-provide sa customers na sagot? Nasabi 'di ba ni Cynthia, hindi po kami pwedeng take ng order sa medyo malalayo yung lugar. So ano pa pwede nyo maging sagot sa kanila na magiging ano sila, tawag doon, kampante sa inyong business na pwede pa silang umorder in other way? Okay, very good. So dapat hindi nyo titigilan yung customer na hindi po kayo pwede kasi malayo po kayo masyado. Tapos, hindi gano'n. Pwede nyo pa lang silang maging customer in other ways. Sabihin nyo, ma'am, pwede po kayong mag-walk-in, dito po kami sa ganyan. 'Di ba? Ganun yung ginagawa ng ibang sellers, yung ibang owners. No, para at least maging customer nyo pa rin sila kahit malayo. No, provide nyo na ito po yung place po namin, pwede po kayong mag-walk-in. Other than that, pwede nyo i-provide yung time para at least alam nila kung anong oras sila pwedeng pumunta. No, pwede po kayong mag-visit sa lugar namin na to. No, ito po yung availability ng aming store. No, ito lang po yung araw na bukas kami. Yan. At least customer nyo pa rin sila kahit malayo. Okay? Yan, nakukuha. Hindi lang pwede na, hindi po namin kasi kaya mag-deliver dyan masyado pong malayo. Okay, next question. So since sabi ko nga kanina medyo common na yung jelly, no? How will your business be positioned against your competition? So saan kayo magbe-base para at least maging patok yung inyong business? Is it for better service? Ang ginawa nyo ba is lower price? Or may mga special niche kayo na ginagawa? Sige, Cynthia. Ma'am, since mga estudyante po yung yung mga customer namin na mas maraming estudyante po. Mas mababa po na kaysa po sa ibang nagtitinda. Kino-consider po namin na mas okay po yung mas mababang presyo po yung sa'min para po mas affordable po siya sa lahat, lalo na po sa mga students na kagaya po namin na na kag kagaya po ng mga students, ma'am. Yun lang po. You mean nag-focus kayo sa price, lower price, right? Yes. Kasi ano po siya, ma'am, sa panahon po kasi ngayon, ma'am, mas binibigyan po nila ng pansin yung mas murang halaga kasi nga po mas affordable siya. Lalo na po estudyante po yung buyer namin. Ganun po. So is it okay to give lower price, not just quality? Ay hindi naman po siya, ma'am. Mas mababang halaga po siya, ma'am, pero quality po yung namin, yung product po namin. Ayun po. Ayan, okay. So hindi lang price kayo dapat mag-consider, dapat pati yung quality ng product, syempre. Para balik-balikan kayo. Kasi baka mamaya natuwa kasi ang baba ng price, tapos nung natikman na nila, ayaw na nila. So ibig sabihin parang takaw tingin lang, no? Amika. Meron din pong uniqueness po yung aming product po, and then yung parang way of marketing po namin po kasi is we come up po na parang raffle po kami. Parang yes po, bawat bili po nila, lalo na po pag pre-order, 2 entries po sila, and then pag walk-in naman for on-site orders po, isang entry po. So parang it will help po na mas ma-encourage or ma-engganyo po yung mga students or customers po namin na mag-participate po dun or parang bumili po sa amin. And then we added po yung
mga nag-share din po ng mga post po namin, dagdag entry din po. And then, as of now po, we're planning pa po kung paano po yung magagawa, pero sure na po na mangyayari po yun. Oh, you mean you have your own strategy para kumita, no? One of your marketing strategy. For sino ba hindi nakakasagot pa? Richard. Andiyan si Richard? Last question na to. At nalimutan ko pala si Cherglay. Okay. So sabi nyo kanina, you have your marketing strategies, you have your yung mga pakulo, yung mga niche na ganyan. Do you consider your expenses? So sabi nyo, plan nyo pa lang. So dapat, ano yung mga expenses na pinoconsider nyo dyan? What are those expenses? Continue. Ayun, nabanggit kasi ni Mika na meron daw kayo mga pakulo, di ba? Para at least bumenta, marketing strategies. So, consider nyo ba yung expenses ninyo doon? How much yung nyo, expected o yung assume na expenses doon? Since may mga prices, right? Specifically po dun sa product po, ma'am. Oo. May amount na kayo? Around 1K po. 900 to 1K po yung overall po. Kasama po yung pakulo po namin, ma'am. Do you think kikita pa yan? Pag ganyan ka lang kaya expenses? Yes. Sige, Janelle. As of now po, yung expenses po namin is 580 na po. Tapos yung total na ambagan po namin is sobra-sobra pa po. Kaya kaya po namin mag-come up sa raffle po. Yan. Okay. So, very good. Thank you for your answer. May dadagdag pa, Cynthia. Ma'am, Mm. feeling ko po mas, kaya naman po naming abutin kung nilaan po namin dun sa product na yun. Kasi, basta, ano po siya, mami, na basta ma'am, kakayanin po namin mas madoble yung puhunan na binili namin dun sa product namin ayun or ginastos po namin. Yes, dapat lang. Dapat compute nyo yan kasi hindi pwedeng nag-assume lang kayo ng ito yung price nito. Dapat tingnan nyo kung ano yung mga expenses, yan yung mga overall cost ninyo. No? Okay, so thank you. Third group. Now let's proceed to our second panelist, Teacher Glyce. Yeah, magtatanong pa ba ako? Sorry, napadami. So, ayun. So, may tanong lang ako. Wala kayong, wala kayong picture nung final product nyo? Dun sa yung pinaka-itsura talaga ng inyong product. Wala, no? Meron? Para kasing wala ako nakita. Even do sa business, ninyo, proposal. Yung mismong product ay hindi yung nasa process. Yung, kumbaga, ito na yung final product natin. Wala pa, no? Wala po. Tama ba ako? Ma'am, may ano po kasi siya, Wala ma'am, may dinagdag po kami, kaya po parang hindi po siya accurate dun sa ipe-present po. Kaya di po namin. Okay. Okay, sige. So, dun sa ninyo, market study, di ba meron kayong pina-survey, nakita ko dun sa percentage, merong 6 na hindi satisfied. Tama ba ako? Merong 6 na hindi satisfied dun sa product.
ano kayang reason bakit hindi sila na-satisfied nung nag-taste test kayo? And then, kinonsider nyo ba kung meron silang suggestion, opinion? I-consider nyo ba sila para dun sa product na gagawin ninyo pag nagbenta na kayo? Yes, Mika. Ano po, i-consider po yung ano po nilang, yung mga sagot po nila since ang mostly response po nila doon is hindi po masyadong ano po, medyo sweet po. So, we come up po na medyo dagdagan po yung ingredients po na i-add po doon sa product, which is medyo yung papatamisin pa po. And then mostly po, yung 6 na po yun, is sagot lang po nila is yung ano po, yung before po ng dito. Yung mostly sagot po nila is ano po, mostly hindi before mag-satisfied po. Ganun. Parang pang medyo gitna lang din po. Kaya po, di po siya nagkakalayo sa satisfaction. Okay, okay. So, ayan, maganda na i-consider natin yung mga, kaya tayo nagkaroon ng taste test, no? Para malaman natin kung may kulang ba. Meron ba tayong kailangang idagdag? Meron ba tayong kailangang ibawas dun sa product natin? So, maganda yon na pasimula bago tayo mag-come up dun sa final product natin. And then, punta tayo dun sa may ninyo, yung yung making, dun sa process. May nakita kasi ako dun. Punta kayo dun sa part na yun. Ayan. Ano nakikita nyo sa kamay? Hindi kayo gumamit ng yes, Cynthia. Ma'am, wala pong gloves. Okay. Ayan. So, kapag po tayo ay nagpa-process ng product, so isa sa mga mahalaga na kailangan natin tandaan is yung hygiene. So, dapat malinis. Dapat meron tayong proper, na sinusuot. Apron, hairnet. So, hindi naman namin nakikita kasi kamay nyo na nakikita namin dyan. Yan, yung hairnet, yung apron, and then especially yung gloves kasi humahawak tayo dun sa product. So, sabi ni Sure, nagugas naman po kami ng kamay. Pero syempre, di ba, dahil product yan, dahil food yan, kakainin yan ng ating customer, so iiwasan natin na makontaminate yung product na ginagawa natin. Kasi syempre, kakainin yan ng mga customer natin, kapag meron sila nakuha dyan, tapos hindi naman sa mamaya sumakit yung tiyan nila. So, syempre, ang unang tatanong, ano yung huli mong kinain? So, di ba, at least alam natin na yung ibinibenta natin 100% malinis. Okay? So, dahil hindi pa naman kayo nag-start, pa lang kayo, magbebenta pa lang kayo, i-consider natin yung paggamit natin ng mga ng apron or kaya ng gloves or hairnet. Di ba? Para maiwasan na makontaminate yung food na binibenta natin. Okay, so yun lang. Natanong naman na karamihan sa inyo ni Teacher Eds. Yung ibang mga tanong na itatanong ko, dapat na itanong niya na rin naman. So yun lang yung tanong ko. So, congratulations. So, yun lang. Yung sa natin, pag-process, kailangan malinis yung ginagamit at yung ating sariling kamay. Yun lang. Congratulations. God bless. And congratulations, third group. You may open your cameras na. Let's take a picture. And good luck sa inyong pagtitinda. Okay, open your cameras. Ayan, 1, 2, 3. Smile. Okay, thank you. You may leave the meet na po. Congrats. Sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po.